Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na binigay sa atin ng Diyos para tayo po ay mag-aral ng Kanyang salita at maging kalakasan po natin ito, lalo na po sa ating mga spiritual na buhay. So muli po, good morning po sa inyong lahat at napakaganda po ng mga pagkakataong ito na dapat talaga inuuna natin ang salita ng Diyos bago ang lahat ng bagay at higit kahit gaano po tayo kabisi sa gagawin natin ngayong buong maghapon ay marami man tayong gagawin, kapag inuna po natin ang Diyos ay tiyak na magtatagumpay po tayo. At tayo po ay good morning po sa mga bagong pasok, good morning po sa inyong lahat at tayo po ay saglit na manalangin. O manaming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpupurit, nagpapasalamat sa oras na ito, Diyos. Itinataas po namin ang iyong tanging pangalan lamang, Panginoong Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, muli kami nagpapalinis sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan po namin na nagagawa laban sa inyo, Panginoon. Ito man ay hayag, lihim, kami inyong patawarin at patuloy na linisin, Panginoon, upang maging karapat-dapat na maglingkod sa inyo. Muli, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo lang, Panginoon, ang maitaas at madakila. At samahan niyo kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang maranasan namin ang inyong pagkilos sa buhay po namin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Ang sabi po dito, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyong si Batseba, anak ni Eliam, at asawa ni Urias na isang Hetio. Ipinakuha niya si Batseba na nooy katapos lamang sa kanyang paglilinis sa tuntunin para sa mga babaeng nagla. Sinipingan siya ni David at pinauwi. Pagkatapos, dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay nabuntis at ipinanganak niya at ipinasabi niya ito kay David. Amen. So purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Nakita po natin dito sa ating binasa na busy po that time ang mga tao. Kumbaga, naka-red alert ang bansang Israel dahil panahon po ng tagsibol. At based po doon sa binasa natin, sa panahon ng tagsibol, ito po yung time na nakikipagdigma ang mga hari. So may mga digmaan po, mga labanan na nangyayari that time. Pero itong si Haring David ay nagpaiwan lang doon sa kanyang palasyo. Siya po ay natulog, sabi niya, nagising daw po siya. So ibig sabihin, galing siya sa pagkakatulog. At siya ay naglakad-lakad. Naglakad-lakad po doon siya sa bubong ng kanyang palasyo. Nakita natin dito na naging relax itong si Haring David. Naging relax po si Haring David. Na sa kabila ng labanan, giyera na nangyayari, siya po ay nakarelax lang. Palakad-lakad lang po doon sa bubong ng kanyang palasyo. Sa halip na maging busy sa pakikipagdigma, or kung hindi man po siya sumama, siguro dapat nakamonitor siya doon sa kung anong kalagayan ng kanyang mga sundalo na nakikipagdigma po that time. Pero siya po ay natulog lang at naglakad-lakad.
At sa kanyang pag-relax lang po, ay dito pumasok yung tukso sa kanyang buhay. Nakakita siya ng isang magandang babae. Sabi doon, napakagandang babae. At higit po sa lahat, ito po ay kasalukuyang naliligo. So, medyo mabigat po yung pinakita ni Satanas kay David. Talagang nandun po, mapanukso. Bukod sa naliligo pa po. Alam nyo po, yung tagpo na nangyayari kay David, yung kung titingnan po natin yung sitwasyon niya that time, ito po ay minsan nangyayari sa atin ngayon. Nangyayari sa buhay po natin. Minsan pa-relax lang po tayo sa buhay ng pagiging Kristiyano natin. Minsan pa-relax lang tayo. At dito po pumapasok yung kaaway. Sa pagiging relax natin, maraming mga bagay ang ipinapakita sa atin ni Satanas. Para tuksuin tayo at makagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At humahantong po ito sa pagkakasala. Katulad nung nangyari kay Haring David. Nasa huling panahon na po tayo ngayon. Ang mundo po ay pasama ng pasama at ang gawaing masama po ngayon ay nagiging parang pangkaraniwan na lang po. At yung dating mga bagay na hindi nagagawa dahil kasalanan, ngayon parang nagiging legal na po. Hindi lang po sa politika o sa gobyerno, sa showbiz, o kung ano mang dito sa mundong ito, pati po sa loob ng church ngayon, ginagamit na rin po ng kaaway. Yung mga aral na taliwas sa aral ng Diyos, nagiging tama na rin po. Sampo na lang po yung LGBTQ, na talagang yung mga LGBT at talagang yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, ikinakasal. So, talaga, di ba, nung unang panahon, galit na galit ang Panginoon Diyos. Pero sa panahon po natin ngayon, talagang hayagan na po. So, nakikita po natin na ang kaaway po ay nakaabang lang sa atin. Kung kailan sila makakapasok sa ating buhay. Kung kailan sila magkakaroon ng chance na masira po tayo at tuksuin. At mostly, nangyayari po yun sa time na nagiging relax po tayo. So, paano po ba tayo nagiging relax? Alam niyo po, sa sobrang busy natin, minsan nakakalimot na tayong mag-praise sa Lord. Kung minsan nakakalimot na tayong magbasa ng Biblia. Yung feeling na simba, uwi na lang tayo. Yun bang, alam niyo po, yung normal na buhay na lang, pa-relax lang, parang tambay ng mga Kristiyano. O sabihin natin na talagang simba, uwi lang. Yung kontento na yung kahit pumupunta sa simbahan is talagang parang nakagawian na lamang. At yun po yung karaniwang nagiging buhay natin, parang nakaugalian na lang, nakasanayan na tuwing Sunday pumupunta ng church, tapos uuwi, ganun lang. Nasa huling panahon na po tayo. Hindi pwedeng patambay-tambay lang. Dapat nagsusumika po tayo na maging busy sa gawain ng Diyos. Magsumika po tayo na yung relasyon natin sa Diyos ay lalo pong lumalim. Ang dyablo po ay double time para dayain tayo. Lahat ng paraan ay ginagawa para sirain po tayo. Sirain yung relasyon sa tao, relasyon sa Diyos. Sirain yung bawat pamilya, bawat church. Double time na po ang dyablo para sirain, lalo na po sa loob ng church. Kaya hindi na po ito yung time na pa-relax lang tayo. Palakad-lakad katulad ni Haring David. Mag-double time din po tayo para labanan yung pagkilos ng kaaway sa buhay natin. Para hindi po makapasok sa buhay natin. Nung time na palakad-lakad lang si David, galing pa nga siya sa pagtulog po na time. Doon sa tagpo na yun, nakapasok ang kaaway sa buhay niya. Kaya wag natin hayaan na palakad-lakad lang tayo sa church. Paupo-upo lang tayo. Baka madaya tayo po ng kaaway. Kaya nga po, ang sabi sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway,
ninyo ay parang liyong umuungal at alig-aligid na naghahanap ng masisila. Maging mapagmatsyag daw po tayo. Ibig sabihin, lagi tayong naka-alerto. Bantayan natin yung gawa ng kaaway. Dapat laging handa po tayo. Sabi doon, maging handa kayo at magbantay. Dapat wala tayong sinasayang na oras na naka-stop lang tayo. Naalala ko nga po nung nag-aaral kami, nung nag-aaral pa kami nung elementary at nung high school, di po ba nakaranas tayo na mag-Boy Scout? At sabi doon ng Boy Scout, yung mga kahit Girl Scout ay laging handa. At meron po kaming meron time na tagpo na meron kaming flag na dapat hindi yun pwedeng maagaw ng kahit sino man. Ewan ko kung na-experience po ng ilan sa inyo. At sinusubukan po laging agawin yun. Talagang gustong agawin yung flag kasi parang may penalty, may kabayaran kapag naagaw yung flag. Kaya ang ginawa po ng iba, para makuha yung flag, hinihintay nila yung time na nakarelax yung nagbabantay o yung nakahawak sa flag. Karaniwan nga yung iba ay kinukuha kapag gabi. Kaya kami nun talagang todo yakap pa dun sa flag, itinatago namin pag gabi. At yun po yung karaniwang ginagawa nila kung kailan gabi o kung kailan natutulog yung nagbabantay. At kapag hindi ready yung nagbabantay, nakukuha nila yung flag. At alam po nung kukuha kung kailan ka hindi naka-ready. Ganon din po dapat tayo. Lagi nating bantayan yung relasyon natin sa Diyos. Baka madaya tayo ng kaaway at maagaw tayo mula sa Diyos. Kung alam din po ng kaaway kung kailan tayo hindi naka-ready. Kaya dapat lagi po tayong handa. Kala natin minsan nasa tamang landas na po tayo. Pero yun pala, nadadaya na tayo ng kaaway. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Lahat ng pandaraya ay ginagawa ng bundong ito. Gumagamit ng mga matitinding strategy. Nagmumukha po silang maamong tupa o nagmumukhang anghel na akala natin nasa tama na tayo, yun pala nasa mali na. Hindi po namalaya ni King David na parang nawawala na pala siya sa will ng Lord, sa landas ng Panginoon. Nadaya po siya ni Satanas. Kaya minsan tayo na po mismo, kaya nga po minsan tayo na po mismo ang lumalapit sa tukso dahil nadadaya na po tayo. Minsan wala nang kahirap-hirap. Bantayan lang ng Diyos, bantayan lang ni Satanas kung saan ka mahina o kung kailan ka nakarelax, doon siya papasok. Isipin niyo po nung panahon ng digmaan, ano pong ginagawa ni Haring David? Palakad-lakad lang siya doon sa bubong ng kanyang palasyo. Kaya ano nangyari? Ayun, natukso siya ng kaaway. Alam niyo po, nasa digmaan din po tayo ngayon sa mundong ito. Nasa war po tayo. Nakikipaglaban po tayo. At hindi pwede na palakad-lakad lang tayo. Dapat nakahanda po tayo sa lahat ng klase ng atake ng kaaway. Dapat nakahanda po tayo sa lahat ng atake ng kaaway. Naitanong ko po, bakit po kaya naging relax itong si David that time? Bakit po? Bakit nga talaga nakarelax itong si Haring David? Alam niyo po, kasi alam niya na sasamahan ng Diyos yung kawal niya. Alam niya na magtatagumpay sila. Pero di po ba dapat kung hindi man po siya kasama dun sa digmaan, di po ba dapat nananalangin siya nung time, nung oras na yun? Ganon din po tayo minsan. Dahil sa dami ng blessing, pabor ng Diyos, o yung magagandang bagay na nangyayari sa atin, at doon na lang, parang umaasa na lang tayo, nakakampante tayo, nakakalimutan natin na panatilihin yung relasyon natin sa Diyos. Nakakalimutan natin yung mga gawain natin sa Panginoon. Kung tayo man po ay nakakaranas ng pagpapala mula sa Diyos, sa halip na mag-relax tayo, ay lalo tayong magpakalapit at magpagamit sa Diyos. Lalo na kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, di mas lalo pa tayong magpakalapit sa Panginoon.
Dahil mas lalong umaatake yung kaaway kapag tayo feeling natin down tayo, yung physical na katawan natin ay mahina. Ang gawin natin, magpakalapit lalo tayo sa Panginoon at palakasin natin yung spiritual na buhay natin. At tiyak, walang puwang si Satanas para dayain tayo. At yung mga sundalo ni David, that time po is nakikipaglaban. At anong kailangan na? They need prayer mula kay David. Pero ginawa niya, nagpalakad-lakad lang. Siguro, pasipol-sipol pa siya dun sa bubong ng kanyang palasyo. May mga kapatid po tayo sa Panginoon na nakikipaglaban. O kung yung sarili mismo natin, nakikipaglaban. Nakikipaglaban sa mga mabibigat na sitwasyon. May nakikipaglaban sa sakit. Nakikipaglaban sa problema na kanilang kinaharap. Sa mga sitwasyon na mabibigat. Sa halip na palakad-lakad lang tayo, patambay-tambay, kinakailangan tulungan po natin sila. Kailangan po nila ng tulong. At lalo't higit sa lahat, kailangan po nila ng ating panalangin. Yung mga pastor po natin, nakikipaglaban po yan. They need our prayer. O wag tayong paupo-upo lang at pa-relax-relax lang. Or vice versa po, kahit yung pastor, kailangan nating ipanalangin yung mga miyembro na nakikipaglaban, nakikipagdigma sa hamon ng buhay. Huwag po tayong pa-relax-relax lang mga kapatid. Ang sabi sa Efesos chapter 6, verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa. Ulitin ko po, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ang sabi po doon, maging handa. Ang sabi din po sa Lucas chapter 12 verse 35, maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong ilawan. Sabi, maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong ilawan. So dapat laging handa, lagi. Ang sabi po doon, lagi. So walang time para tayo po ay magpahinga. Walang time, nasa end times na po tayo. Wala na pong time para tayo ay magpahinga. Wala nang time para tayo tumigil. Malapit na pong dumating ang Panginoon at malapit na pong hatulan si Satanas. Kaya doble din yung time ng kanyang pandaraya para mas marami po na makasama siya dun sa impyerno. Ayaw niya na siya lang. Ayaw niya na wala siyang makakasama dun. Kaya doble time po yung kanyang pandaraya at ang kanyang dinaraya po yung mga Kristiyano na hindi po handa. Kaya huwag tayong pumayag na madaya po tayo ng ating kaaway. At si Satan po, nakita po natin talaga na itong si Satan ay mapanukso talaga. Nakita po natin si Adan, si Eva ay nagkasala dahil sa panunukso. Si Samson, nadaya ng kaaway ni Delilah. Si Judas ay natukso ng pera. Napakarami po na nadaya sa mga karakter sa Biblia. At itong si David ay tinukso din po. At maging ang ating Panginoong Hesukristo, tinukso din po. Pero ang pinagkaiba po nila doon sa iba na natukso, hindi po nagtagumpay ang kaaway. Bakit po? Bakit hindi nagtagumpay ang tukso sa ating Panginoong Hesus? Kung babalikan po natin sa Lucas chapter 4, nung time na tinukso po siya, hinang-hina yung physical niyang katawan at galing po siya sa pag-aayuno. Pero hindi po natukso. Kahit down na down po yung kanyang physical, hindi po siya natukso. Ang pinagkaiba po ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat physically na mahina po siya dahil sa pag-aayuno, hindi po siya natukso dahil malakas ang kanyang espiritu. Puspos siya ng banal na espiritu. Makikita po natin yun sa Lucas chapter 4. Hindi po natukso ang Panginoong Hesukristo na kahit down na down siya yung katawan niya dahil malakas ang kanyang espiritu. At ganun din po tayo. Kahit physically down, maaaring may sakit tayo o anuman yung problema natin, hindi tayo matutukso kung malakas ang ating espiritu.
Kaya ang gawin po natin, maging mapagbantay po tayo. Maging handa po tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Kahit physically na hinang-hina tayo, pag malakas ang espiritu natin, hindi po tayo madadaya ng kaaway. Hindi tayo matutukso. Yung sinasabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58, sabi doon, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Sabi doon, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Yung maging masipag daw po tayo, hindi lang tungkol dun sa future o dun sa makukuha natin. Kasi sinasabi, sabi doon, hindi masasayang ang inyong pagpapagal. At hindi lang po tungkol dun sa makukuha natin, kundi habang nagsisipag tayo sa gawain sa Panginoon, doon pa lang meron na pong benefits sa atin yon. Nagiging malapit tayo sa Panginoon at ang higit sa lahat, walang puwang si Satanas na madaya po tayo o matukso. Nakatulad nung nangyari kay Haring David. Amen? Lagi po tayong maging handa. At magpakalapit po tayo sa Panginoon. Huwag nating bigyan ng puwang si Satanas para dayain po tayo. At sa pagtatapos po, huwag po tayong parelax-relax lang. Huwag tayong makontento sa kung ano ang meron lang sa atin. Yung parang simba uwi lang. O tapos na. Yung nangyayari sa atin, yung mga nangyayari sa ating paligid ay talaga pong kakaiba na po. Kung ano-ano na po ang nangyayari. Napakagulo po. At kung magkaano po tayo sa news, talagang napakagulo po ng mundo na. Ang gawin po natin ay maging handa po tayo. Magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Lalo tayong magpakalapit sa Diyos. Kung tayo man ay physically nanghihina, palakasin natin lalo yung espiritu natin upang hindi makasingit ang kaaway. At kung blessed tayo ngayon, lalo pa tayong magpakalapit lalo sa Diyos. At kung may mabigat tayong problema, mas lalo tayong magpakalapit. Huwag nating bigyan ng puwang na makapasok si Satan, ang kaaway natin sa buhay po natin. Huwag nating hayaan na madaya po tayo o matukso ng kaaway. Huwag natin siyang hayaan na malinlang po tayo sa pamamagitan ng mga makamundong bagay. Sa panahon ng mga mabigat na sitwasyon, huwag nating papasukin si Satanas sa buhay natin. Magagawa lang natin ito kung puno tayo at puspos ng banal na Espiritu. Amen? Huwag po tayo magpadaya. Nasa end times na po tayo. Lahat ginagawa ng kaaway. Maging handa po tayo. Maging mapagbantay, mapagmatsyag tayo sa kilos ng kaaway. Katulad ni Haring David, na siya ay naging relaxed that time, kaya siya ay natukso. Kaya lesson po sa atin ngayon, huwaging mapagbantay po tayo. Huwag po tayong parelax-relax at bantayan po natin yung gawa ng kaaway. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at sa Diyos po ang papuri. At salamat po sa Panginoon sa mensahe sa umagang ito. At tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na dakilat makapangyarihan, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa oras na ito, Lord God. Na kami Panginoon ay nakapag-aral ng inyong mga salita, tunay na Panginoon, na dapat kami maging handa sa lahat ng oras, O Diyos. Maging handa kami sa lahat ng banta ng kaaway sa buhay po namin. Lord, at tulungan niyo po Panginoon kami. Tulungan mo po ang bawat isa kung may mga pinagdaraanan man Panginoon. Ano man yung mga mabibigat na sitwasyon, ano man Panginoon yung mga patibong ng kaaway, ito Lord ay hindi magtatagumpay. Tulungan nyo kami Panginoon na lalong palakasin yung spiritual life namin sa inyo Lord God, upang hindi kami madaya o Diyos. Lord, tulungan nyo po ang bawat isa, anumang sitwasyon na meron sila hindi madaya ng kaaway o Diyos, hindi maagaw Panginoon. Lord, sa inyo lang kami mag-focus Lord, at
Sabi nyo nga po sa Hebrew, Lord, fix our eyes unto Jesus. Lord, sa inyo lang kami titingin, Panginoon. Hindi po kami madadaya ng kaaway. At tulungan nyo kami, Panginoon, na magtagumpay, O Diyos. Lord, purihin po kayo sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa umagang ito at patuloy nyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon, na makakapakinig ng inyong mga salita. At samahan nyo kami, Panginoon, sa buong maghapon na amin pong gagawin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, purihin po ang bawat isa. At muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po.